pasabili. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw ang ultima dia ng anyo 2023. At ngayon linggo at kapistahan ng Sagrada Pamilya, Banal na Pamilya. Ang pamilya ay galing sa Diyos at ang pamilya ang siyang paraan ng Diyos na ang kanyang anak ay pumarito sa lupa. Mga kapatid, ngayong tayo'y nasa panahon ng Kapaskuhan, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak. Hudyat ito na hindi lamang pinili ng Diyos maging isang tao, kundi pinili rin niyang mapabilang sa isang pamilya. Naway tandaan natin kung paano ginawang banal ng Diyos ang pamilya, simpleng pamumuhay ngunit puspos ng pagmamahalan at pananalig sa Diyos. Ito ang halimbawa na ibinibigay sa atin ng banal na mag-anak ng Nazaret. Kaya idulog natin sa mahal na Diyos, sa Poong Nazareno, ang ating pamilya na pinanggalingan, ang pamilya na ating kasalukuyang kasama, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na misteryo. Pagsisihan natin mga nagawa nating mga kasalanan laban sa pamilya, kasalanan natin bilang mag-anak, mga magulang sa mga anak sa mga magulang. At idulog natin sa Poong Nazareno ang lahat ng ating mga pagsalansang sa kanyang kautusan, lalo na sa ating mga batas na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang diborsyo, ang same-sex unions, ang homosexual unions, ang euthanasia, ang abortion, at ang pagkitil ng buhay, mga sanggol. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat iaan ng Diyos Ama amin, ng Diyos Ama amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami lahat nawa ay magkamit ng walang maliw na kaligayahan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna pong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pag-uumaninan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganing ngayong nasa kasibulan ka ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod ng taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya nagkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay niya ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asawa, parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain.
Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, mabait, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan kaya kayo'y tinawag upang maging bahagi ng iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Mag-alalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Alleluia. 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 Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo, naway manahan sa inyo. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem
Ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya ay kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa inyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapahapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi ay sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem, nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan. Bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang bata ay lumaki na malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga ginigili ko mga kapatid, bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Naway sa pagpapahayag ng mabuting balita, maburang malis na ang ating mga kasalanan. Amen. Maligayang bagong taon sa inyong lahat. Hello. Happy New Year to all of you. Ayan. Happy New Year, Happy Family Day. Ayan. Today is Family Day, kapistahan ng banal na pamilya. At ngayon din, huling araw, ultima dia ng anyo 2023. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating pong Nazareno. Walang hanggang pasasalamat sa Diyos sa mga biyaya na natanggap natin bilang pamilya, bilang pamayanan. Ang pamilya ay galing sa Diyos. Amen. Ang pamilya ay nagmula sa Diyos. Ang kasal ay tinatag ng Diyos. Ang lahat ng tao ay nagmula sa pamilya. Kaya nga si Jesus ay dumating sa mundo sa pamamagitan ng isang pamilya. Ang pamilya ni Jesus ay hindi perpekto. Ang kanyang mga ninuno ay may mga bahid na kasalanan. At tayo rin, ang pamilya natin hindi perpekto, meron din tayong bahid mga kasalanan. Kaya nga ang lunas sa ating buhay pananampalataya, buhay pamilya, ay laging nakaangkla sa Diyos, laging nakasentro sa Diyos, sapagkat ito ang larawan, ito ang huwaran, ito ang ehemplo na pinakita ng banal na pamilya, Jesus, Maria, Jose. Mga kapatid, pagka ang pamilya ay hindi nakaangkla sa Diyos, magdidiskaril ang ating ugnayan sa bawat isa, ugnayan sa Diyos, ugnayan sa kapwa. Ngayong Kapaskuhan, nasa loob pa tayo ng Kapaskuhan, nasa Oktaba tayo, 7
na araw ng Oktaba, Misa Oktaba sa pagsilang ni Jesus. Ang mga pagbasa bago Pasko ng pagsilang hanggang ngayon ay tungkol sa pamilya. Lolo, lola, nanay, tatay, mga anak, mga apo. Lahat ito ay nababanggit sa mga pagbasa natin itong mga Novenary Masses na Misa Aguinaldo, Misa de Gallo, Simbang Gabi. Bakit? Ang Kapaskuhan ay nakasentro sa pamilya. Ang bawat pamilya ay nalalarawan sa banal na pamilya, Jesus, Maria, Jose. Kaya nga, si Jose, si Maria, si Jesus nakatutok sa Diyos Ama. Kung ang Diyos Anak kasama si Maria, Jose nakatutok sa Diyos Ama, lahat sila ay kinakasihan, binibindisyonan ng mahal na Diyos Ama. Sila ay masunurin, sila ay tumatalima. Bakit? Sila ay pasakop sa Diyos. Ito ang halimbawa na pinapakita sa atin. Kaya tingnan natin ang ating pamilya. Ang ating pamilya ay mga marupok, mga mahihina, mga makasalanan. Kaya kailangan natin bumawi. Kailangan natin nakatutok sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang siyang may akda ng pamilya. Siya ang author of family life. Siya ang nagbigay sa atin ng pamilya. Hindi natin pinili ang ating pamilya. Ako bilang pari, panganay ako, 5 kami magkakapatid. Ang sumunod sa akin, pangatlo, pang-4, hindi ko kinasal. Bakit hindi pwede ikasal? Naghiwalay din sila. Second marriage. Ang kinasal ko lang yung bunso namin kapatid. Kinuha ni Lord. So ang pamilya ay masalimuot. Dysfunctional families, broken families. Kaya ako bilang pari, ang papel ko surrogate fatherhood sa aking mga pamangkin. Kasi sila ay dysfunctional, broken families lumaki. May mga second families. Kailangang hilumin ang mga sugat nila. Kaya mga kapatid, huwag natin sisihin kung ano nangyari sa ating pamilya. Tingnan natin ang Belen. Tingnan natin si Jesus isinilang sa sabsaban. Marami tayong mga ideya, marami tayong mga pagninilay na makukuha sa Belen. Kaya isanggunin natin ang ating pamilya sa Diyos upang ang Diyos ang siyang manguna sa atin. Kung ang Diyos numero 1 sa ating pamilya, tiyak yun, ang pamilya ay magkakaroon ng katiwasayan, kapayapaan. Sabi ni Pope John Paul II of Happy Memory, the primordial duty of a father is not to earn money. The primordial duty of a father is to bring his wife, his children, his family closer to God. Yun ang trabaho ng tatay. Pangunahin trabaho ng tatay, ilapit ang anak, ang asawa, ang pamilya sa Diyos. Kaya kung ang tatay ay tapat sa kanyang tungkulin, ang lolo tapat sa kanyang tungkulin, ang mga anak, ang mga apo ay susunod sa landas ng kabanalan. Amen. Kung ang tatay pabaya, kung ang lolo pabaya, wala nang pinagkatandaan. Makikita ng anak, makikita ng mga apo, walang huwaran, walang ehemplo, walang mabuting masusundan. Kaya nga, sa pagtatapos ng taon, anyo 2023, kung mayroon kayong pagkukulang sa inyong pamilya, bumawi. Ang po Nazareno, ay pasan-pasan ang krus. Bakit? Ang bawat isa ay may pagkukulang sa pamilya. Kung ano mang pagkukulang meron kayo sa pamilya, bumawi. Ngayong 2024. Dagdagan ang pagdarasal. Dagdagan ang paggawa ng mabuti sa kapwa, sa pamilya. Ang pamilya ang siyang ating pinagmulan. Idulog natin sa po Nazareno na hilumin ang mga sugat ng ating pamilya. Magbalik loob tayo sa Diyos. Maging sentro sa buhay natin ang Diyos. Sapagkat kung ano ang ginawa ng Diyos sa kasaysayan, sa banal na pamilya, mangyayari din sa atin. Sa ikalawang pagbasa, anong nakasaad dito sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Kolosas? Ano ang sinasabi dito? Ang pamumuhay ng mag-anak na Kristiyano. Ano ang sabi dito? At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon, Jesus,
Sa pamamagitan niya ay magpapasalamat kayo sa Diyos Ama. Ayan. Ako, bilang tatay o surrogate father, ang nanay ko, siya ang prayer warrior ng pamilya, ng mga anak niya, ng mga apo niya. Araw-araw nagdadasal, 3:00 madaling araw. Meron siyang sinisindihan na kandila. 3 araw yon ang sindi ng kandila na yan sa baso. Yun ang ginagawa niya. Retired na siya, 80 years old. Ang ginagawa niya, magdasal sa pamilya, sa mga anak niya, sa akin, sa mga apo niya. At sabi dito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat kinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob. Ito ay paalala sa atin. Ang mga magulang natin, tayong mga anak ng mga magulang natin, hindi tayo perpekto. Kailangan natin ng patawaran sa isa't isa. Kailangan natin ng pag-uunawa sa isa't isa. Kaya kailangan natin ng kapakumbabaan. Kaya mga kapatid, nasa harap tayo ng Nazareno, masunuring anak, mabuting anak ng Ama, laging tumatalima sa Ama, nagpakumbaba. Si Jesus, Maria, Jose, taglay nila ang kapakumbabaan. Inako nila ang sakripisyo, binata nila ang hirap at dusa para mabuo ang banal na pamilya. Ganon din tayo. Sumunod tayo sa mga yapak ng banal na pamilya. Hindi madali ang magkapamilya. Kailangan natin ng tiyaga, kailangan natin ng dasal, kailangan natin ng kapakumbabaan. Kaya nga sa pagpapatuloy ng ating misa, muli natin idulog sa Poong Nazareno ang ating abang kalagayan bilang pamilya, na hindi na ito madagdagan ng pagkawasak. Ang daming wasak na pamilya. Kaya ang Panginoong Hesus, nandito tayo sa kanyang dambana upang tulungan tayo magpakumbaba, magpatawad, at harapin ang mga hamon ng pamilya ayon sa mga batas ng Diyos, hindi sa batas ng tao. Ang batas ng tao ay makasarili. Ang batas ng mundo ay makasarili. Laging iniisip ang I, myself, and me. Ang ego bloated. Kaya laging mainitin ang ulo. Laging siya ang nasusunod. Siya lagi ang tama. Siya lagi ang barometro kung ano ang mali at tama. Hindi yan ang sa Diyos. Hindi yan ang kay Jesus. Kaya sa pagpapatuloy ng misa, idulog natin ang ating pamilya, ang ating abang kalagayan kay Poong Jesus Nazareno. Jesus, Poong Nazareno, iligtas mo ang pamilya namin. Jesus, Poong Nazareno, gabayan mo ang pamilya namin. Jesus, Poong Nazareno, kahabagan mo ang pamilya namin. Amen. Viva el Señor! Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan, Sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ng Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama ang pinagmumula ng buhay ng bawat pamilya upang matulungan tayong mapangalagaan ang bawat pamilya, ang simbahan at ang bayan. Buong pananalig nating dalangin, Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatiling tapat nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagtataguyod at pagtatanggol ng karapatan at dignidad ng bawat pamilya.
Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon, basbasan basbasan mo mo ang bawat pamilya. Magsulong nawa ang mga pinuno sa pamahalaan ng mga programang nagpapahalaga ng pagkakaisa, katapatan at pagmamahalan sa bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon, basbasan mo ang basbasan bawat pamilya. Manatili nawang tapat ang mga mag-asawa sa isa't isa at sa kanilang pangako sa kasal at maging responsable nawa sila sa kanilang tungkulin sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Makakuha nawa ng inspirasyon sa banal na mag-anak ang mga pamilyang nagkawatak-watak dahil sa kahirapan, terorismo at sakit. Huwag nawa silang pababayaan ng komunidad na kung saan sila kabilang. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Ama, batid mo ang aming nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan. Batid mo ang bawat pamilya. Batid mo ang aming pinagdaraanan sa kasalukuyan. Dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng mga sumasamo sa iyo, ang mga OFW, ang mga OCW, ang mga overseas workers, ang mga single mothers, ang mga broken families, ang mga dysfunctional families, lahat kami nakabilang sa aming pamilya. Nawa ang buhay namin ay maging isang banal na pag-aalay ng buhay tulad ng banal na pamilya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna pong lahat. Sasabsabahan ng Bethlehem, sinilang ang Mesiyas. Umawit ang mga anghel, luwalhati sa Diyos. Tayo nasa Belen, nagbabantay si San Jose. Sintahing mahalin ang sanggol ni Maria. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, ang mesa ng Panginoon ay handa na po. Manalangin kayong lahat upang ang paghahain ko, paghahain ninyo ay kalugdanawan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pagkikipagkasundo, kami lahat nawa ay tuwangan ng mahal na Birhen at ng aming Senyor San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak at mga pamilya sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataon na makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami ay makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga angheles na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami lahat ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Salud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Excuse me. Kami lahat ay nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamon namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Padre at si Jose na aming Senyor Obispo at ng tanang kaparian, mga reliyoso, mga madre, mga seminarista at inyong angkan na tinipon sa misang ito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din naman lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ng Diyos, kaysa ng kayang kabiyak na puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol at ni San Juan Bautista ang aming patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at sa kay Kristo, ang lahat ng parangal, ang lahat ng papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. 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 Ang dakilang amen ang siyang ating sigaw ng kapayapaan, kaayusan sa pamilya, maayos na ugnayan. Kaya idulog natin sa Diyos Ama ang ating abang kalagayan bilang pamayanan, bilang pamilya. Kasama si Jesus, dudulog tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya sa lahat ng masama. Hiniling namin na kami adya sa lahat ng masama, iadya sa lahat ng mga kasalanan, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, lahat ng mga aberya, remalaso, kalamidad, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, ang kagalingan nagmumula kay Jesus, ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, ang isinilang sa Bethlehem. Siya ay lumaki sa Nazaret. Siya ay ipinako sa krus sa Jerusalem. Siya ang Jesus na kapiling natin ngayon. Siya ang Jesus na nagmula sa banal na pamilya. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat tumanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Hangin, hatid ng Pasko na nananariwa sa akin. Gunita ang mga nagdaan nating Pasko. Ang Noche Buena't simbang gabi, narito na ang Pasko at
sabsaba nung unang Pasko. Sa pag-awit muli ng himig Pasko, nagliliyap sa paghahangad, makapiling kayo sa gabi ng Pasko. Sa alaala magkasama tayo. Narito na ang Pasko at nangunguli ng puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong, tigip sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sa sabsaban nung unang Pasko. Narito na ang Pasko at nangunguli lang puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong, tigip sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sa sabsaban nung unang Pasko. Announcement po. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay Lunes hanggang Biyernes at Sabado 8 a.m. to 5 p.m. Biyernes at Linggo 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size, 1,000 pesos. At ang small size, 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming lahat na iyong pinapakinabang sa piging na banal sa Eucharistia ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak, Jesus, Maria, Jose. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami lahat nawa ay makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagbabasbas sa mga pamilya, O Panginoong Diyos, kasihan ng iyong mga biyaya, ang mga mag-anak na naririto,
na natitipon sa iyong mahal na harapan. Ingatan mo at ipagtanggol ang mga mag-anak upang sa bisa ng iyong paglingap, ang mga magkasambahay ay magtamo ng kapayapaan at katiwasayan. Naway matularan nila ang mga halimbawa ng banal na mag-anak sa Nazaret, sina Jesus, Maria at Jose. Naway pagpalain silang lagi at puspusin ng iyong biyaya. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at hilingin ang bendisyon ng Panginoong Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak ng niyang mahal na si Jesus ay nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito. Pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa iyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspo sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa at sa kalangitan ay siya nawang pumuspo sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang tambayanan ngayon at magpakailanman. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos. 10 ng mga mahal niyo sa buhay, saan man sila naroon, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo ay isilang, may 3 haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko.